Okay, hello, and good evening. Okay, for tonight's tutorial, this is basic lang, no? How to digitizing a polygon in QGIS. So of course, ang atong the first thing nga atong himuon or sa Bisaya to ha. The first thing that we need to do is to open our application, the QGIS. Okay? So ako lang sang So while waiting, no, opening our QGIS application. Okay. Next, of course, atong we will load ang ating base map. Google Satellite, pwede double click lang. Then, yung sa akin naman, no, every time na mag-open po tayo ng QGIS tapos mag-digitize, I will make sure na mayroon po tayong Google Satellite na base map at saka i-include po natin ang ating OpenStreetMap. Yan. Okay. So yan. Next, of course, so like example, I'm planning to digitize a parcel of lot in location kasi dito is in Carmen Bohol. So ito muna ang ating gagawin. Yan. Pwede natin i-type dito, no? Sa may pinaka bottom part, left side, Carmen Bohol, para may redirect po tayo sa location. Yan. Okay. So I'm planning to digitize this plaza. Yan. So polygon, so ating itong i-digitize. So first is we need to create a new shapefile layer. So from here, layer, then create layer and new shapefile layer. So file name, so we need to save this. So sa akin dito lang sa my downloads. So file name is polygon digitizing practice. Yan lang. Okay. Then next, geometry type. Again, polygon kasi parcel of lot. So polygon. Then this, we will make sure na ang ating layer CRS, ito yung ating topic last night, no? Layer CRS, so ito UTM Zone 51, kasi nasa Bohol or even in Metro Manila, ang ating CRS uniform, gagamitin natin is itong UTM Zone 51. Yan. Then, para naman sa ating mga field, no, we need to add field para sa ating attribute table. Okay, so name, like lot number, add a string type is text string, add field. Next, name of owner, so same pa rin, text. So i-add natin yan, add owner, add field. Next, ano pa, ano pang field, remarks. Then location. Yan. Okay.
So next, click OK. Then we will make sure na ang ating project CRS is nagmamatch po siya sa ating layer CRS. So UTM zone 5.1. Click apply. So magsa-start na po tayo na mag-digitize. So i-click lang natin ito, toggle editing na parang may bullpen. Click. Then add polygon ito. Yan. So just try. So paano po tayo mag-digitize? My advice is clockwise. From right going to left. Yan. Right click na lang siya kung tapos na. Okay. So after yan, so i-fill lang natin ito, assuming lot number is 456, owner, kasi si Municipal Plaza ng Carmen Bohol, diocese, Carmen Bohol, ang owner nito is ang parokya ng Catholic, ito, Diocese of Talibon. Kasi plaza owned and operated. Ito ay ng Catholic na ng mga Katolikong pare. Okay. Remarks, okay lang yan. Location, Carmen Bohol. Tama ba itong spelling ng diocese? Hindi. Yan. Diocese. Mali. Okay. So, then, next, click natin. Okay. Yan. So, next, so tingnan natin dito ito yung pag-digitize. So, next, kung gusto natin makita ang yung level, yan. Pwede natin itong i-right click, then properties, no? Tingnan natin sa may labels, click single label. Yan, anong gusto nating makita na mga data? Owner. So para mas klaro, extend natin itong size. Apply. Yan. So kung gusto nating makita ang owner, location, apply. Yan. So, kung gusto rin natin makita ang area, pwede tayo dito sa may attribute table. Yan. Attribute table. Then, punta po tayo sa parang open field calculator. Itong parang may calculator. Yan. So, hindi lang natin create, gusto lang natin makita ang area, no? So, create virtual field kasi temporary lang. Okay. Then, area is itong $sign. Then, area. Yan. Yan, so, total area ng plaza is 8,715.11 square meters. Apply. Okay. Yan. Diyan sa may attribute table. Okay. So, kung gusto rin natin i-change yung color, properties, then sa may symbology, then like gusto natin green. Yan. Opacity, para mas klaro, is usually standard is 30%. Para sa
kung mag-overlay po tayo, parang at least klaro yung background. Yan. Okay. So that's on how to digitize, no, polygon. Basic lang. Then what if mayroon po tayong gusto po nating i-digitize yung property, no, KML file downloaded from Namria, pwede rin yon. So next, ang gagawin lang natin is add vector layer. Yan. Then saan ba yun? Like example, ilo-load lang natin, assuming itong property na ito daw is yan, add. Okay, add na yan. So gusto natin nasa tapos siya. So yan, ang kagandahan ng QGIS, again, layer management, pwede natin itong i-hide by itong open street map. Ang tick lang yan, tick lang. Then gusto natin, okay. So yung DAWIS property gusto natin i-digitize, zoom to para mas klaro. So itong property na ito, so same process rin yung sa kanina, no? Same process. Okay. Then save lang natin ang ating work. Yan. Save ang layer. Then ang project is i-save rin natin, save as. So depende kung saan niyo i-save. Yung sa akin naman is dito sa my downloads. Then practice. File name. Save. Okay. Then what if, sir, gusto ko yung na digitize is isi-send ko, saan ba 'yon? Layer. Yan. Gusto ko sana, sir, i-save to na KML file para ma-send po sa GC or sa client. So yan, right click, export, save feature as. Yan. Saan ba yun? Yan. So of course ang format is naka-KML. Yan. File name is Carmen Bohol Plaza. Yan. Then file name Carmen Bohol Plaza. Isi-save ko ito sa my downloads. Para Bohol Plaza. Save. Click OK. So tingnan natin sa my downloads. Yan. Hintayin lang natin Okay. Yan na. Okay, so very basic lang. Explore lang po tayo. So sa mga medyo advanced na po, okay,
sabayan lang po natin yung ating mga co-brokers, appraisers in their journey, no, in learning GIS or QGIS. Good evening, good evening, good evening.